Diyos na makapangyarihan sa lahat. Aming pinakamamahal na Panginoong Hesus, Diyos na banayad sa pagkagalit, sa gana sa kahabagan, sa pangunang panalangin po ng aming ginagalma Pastor and Time Prophet, Beloved Honorable Evangelist Weldy Almeida. Maraming po salamat, mahal na Panginoon, sa paglangis mo sa bawat bahagi na yung balagawa ay natapos na sa gihit. Pagkilos mo mainam sa aming kalagitnaan sa iyong Santong Espiritong nagbigay galak sa mga puso at bagong lahat. Kami po yung nagpakumbaba, lalo bang lingkod sa aming nagawang pagkukulang, pagkakamali, pagkasala, kabagam kami't patawari, lubos-labis po kami nagsisi sa aking mga labi, mahal na Panginoon. Ikaw po maglagay, makatagad dapat kasi ikaw aking naasahan, buksan pangunawa, kaisipan ng bawat tagapaginig, samahan mo kami ng kapangyarihan Santong Espiritu, sa pangalan ni Jesus, unbelief and doubt, Satan cast out, be bound unto hell, and be there forever in the name of our dearest Jesus we pray. Amen and amen. Everybody say, praise the Lord. Una tingin sa lahat, ang pinakamataas na pagpupurit, pasalamat, kalwalatian, at kadakilaan ay tangi lamang sa ating Diyos na buhay at makapangyarihan walang iba sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Ako po'y nagpabuhot ng dobleng paggalang sa ating pong beloved Honorable Perez in the Lord, at hindi po natin malilimutan ang mga turo at aral na iniwan ating beloved Honorable Evangelist Weldy Almeida, the end-time prophet of our loving God. Gawin po ating beloved Abostant Pastor, our beloved Mama Dear, at ako po'y nagpabot ng paggalang pagbati sa mga beloved children ng ating beloved Perez in the Lord, at welcome back po sa ating beloved Ted, kanyang mga kasamang mga anak, at magandang hapon po sa inyong lahat. Ang ating tatalakayin, pamagatan nating Life's Pilgrimage. Life's Pilgrimage, sa Tagalog ang ibig sabihin, paglalakbay sa buhay. Pakilagay sa monitor yung ating topic at ating mga subtitle. Life's Pilgrimage, ang ibig sabihin, paglalakbay sa buhay. Nasa atin ang monitor. Life's Pilgrimage. Ang ibig sabihin sa Tagalog niyan, paglalakbay sa buhay. Kindly po sa ating beloved Bible readers. In the book of Psalm chapter 84, verse 11. For the Lord God is a sun and shield. The Lord will give grace and glory. No good thing will withhold from them that walk uprightly. From the first book of Peter, chapter 2, verse 11. Dearly beloved, I beseech you as strangers and pilgrims, abstain from fleshly lusts, which war against the soul. Verse 25, for you were as sheep going astray, but are now returned unto the shepherd and bishop of your souls. God bless po, kindly sa Tagalog. Kawigang Kapitulo 84, versikulo 11. Sapagkat ang Panginoon Diyos ay araw at kalasag. Ang Panginoon ay nagbibigay ng biyaya at kaluwalhatian. Hindi siya magkakait ng anumang mabuting bagay sa nagsisilakad ng matuwid. Dito po mga minamahal sa unang Pedro Kapitulo 11, talon sa 25. Mga minamahal, ipinamamanay ko sa inyong tulad sa mga nangibang bayan at nagsisipaglakbay na kayo'y magsipagpigil sa mga masamang pita ng laman na nakikipaglaban sa kaluluwa. Dito po sa 25. Sapagkat kay gaya ng mga tupang ng aligaw, darapat ngayon ay nangagbalik kayo sa pastor at obispo ng inyong mga kaluluwa. Amen. Praise the Lord. Palakpakan mo po na natin ang sabay-sabay ang ating mahal na Panginoon. Lahat magsabi ng praise the Lord. Ang ating mabait na Diyos sa langit ang magpala ng kanyang banal na salita. Pilgrimage, ang ibig sabihin niyan, paglalakbay. Kaya ang ating titulo, Life's Pilgrimage, ang ibig sabihin, paglalakbay sa buhay. Ang bawat tao, mga minamahal, ay meron silang paglalakbay sa buhay. Kagaya ng ating mga kababayan, mga minamahal, ang nasa Israel, ayon sa census, mga minamahal ay umaabot ng 30,000 ang ating mga kababayan doon. Doon naman sa Palestine, mga minamahal ay sa bandang Middle East, ay umaabot ng almost 100,000. Hindi sila very close ang number nila sa mga kababayan natin sa Hong Kong, mga minamahal. Sa kanilang paglalakbay, meron silang pangarap, hanguin sa buhay ang kalmahal sa buhay. Kaya sa mahabang panahon, ang iba'y doon na nakapag-asawa, nakabuo ng pamilya, mga minamahal.
Pero sa paglalakbay sa buhay, mga minamahal, hindi lahat ay magiging mapalad ang iyong kapalaran. Sa sanlibutan, hindi lahat ay magiging maswerte. Dahil sa ating paglalakbay sa buhay, dumarating ang pagsubok, minsan kabiguang babaon sa iyo na ikaw ay wala ng pagbangon pa. Kaya biglang nagkaroon ng gera, mga minamahal, ang sabi ng analyst, this is not just nation war, maybe it will become a world war, sabi. Dahil yung mga kapanalig na bansa, mga minamahal, ay maaaring tumulong sa bawat bansa. Kaya yung nation war ay magiging world war. At ngayon ay ating nakikita, mga minamahal, yung paglalakbay ng ating kababayan doon ay para maghanap buhay. Ngayon, naglalakbay sila patungo naman sa kabundukan upang maiwasan ang bawat paksak ng missile, mga minamahal, sa bawat bansa. Iyon ngayon ang kanilang paglalakbay. At sa ating buhay Kristiyano, tayo rin naman ay nasa paglalakbay. Subalit, iba yung ating paglalakbay, mga minamahal. Merong katiyakan dahil may pangako ang ating mahal na Panginoon. Ang pangako ng Diyos, mga minamahal, ay mabibigo ang sanlibutan, pero ang mga taong naniwala at tumiwala sa pangako ng ating mahal na Panginoon, baliktarin mo mga mundo, ay magkakaroon pa rin ng tinatawag na katuparan. Kaya sabi ng ating nabasa, sapagkat ang Panginoong Diyos ay araw at kalasag, ang Panginoon ay nagbibigay ng biyaya at kawalhatian. Yan ang meron tayo sa ating paglalakbay, sa ating buhay Kristiyano, mga minamahal. Ang sabi, meron tayong Diyos. Siya ang Diyos na ating araw. Ibig sabihin, siya ang Diyos na ating liwanag. Siya ang Diyos na ating kalasag. Siya ang Diyos na nagbibigay ng biyaya at kawalhatian. Yan ang Diyos na ating pinaglilingkuran. Walang iba ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Ang sabi, ang Diyos na yan ay hindi magkakait ng anumang mabuting bagay sa nagsisilakad ng matuwid. Bibigyan natin ngayon ng kahulugan ng sinasabing life's pilgrimage o paglalakbay sa buhay. Yung paglalakbay pala sa buhay, mga minamahal, ay dapat paglakad na matuwid sa harap ng ating mahal na Panginoon. Hindi ka basta maglalakbay ayon sa kalooban mo. Dahil kung maglalakbay ka ayon sa kalooban mo, sa kahuli-hulihan ng iyong lakbayin, sabi ng banal na kasulatan, may daan na tila na matuwid sa tao, subalit ang dulo nito ay dulo ng kamatayan. Pero ang daan na makipot na galing sa mahal na Panginoon, makipot, mahirap, ikaw ay naglalakbay, pero mararating mo ang dulo 100% dahil kasama mo ang ating mahal na Panginoon. Kaya pag binasa natin ito at inunawa natin, life's pilgrimage, ang ibig sabihin pala nito, lumakad ka ng matuwid sa harap ng ating mahal na Panginoon. Kaya nilagyan natin ang supporting verse. Sabi ng 1 Peter chapter 2 verse 11, mga minamahal, ipinamamahal ko sa inyo tulad ng mga nangingibang bayan at nagsipaglakbay. Tayo yun ngayon, mga minamahal. Kasi itong simple word, this simple word is not our temporary dwelling place. We are here because we are just a stranger. Tayo'y malalakbay lamang, sabi ng banal na kasulatan. Hindi ito ang ating tunay na tahanan. Hindi tayo para dito. Dahil may langit na nilaan ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Kaya sabi ng ating nabasa, mga minamahal, ipinamamahal ko sa inyo tulad ng mga nangingibang bayan at nagsisipaglakbay na kayo'y magsipagpigil sa masamang pita ng laman na nakikipaglaban sa kaluluwa. Kasi yung ating kaluluwa, mga minamahal, pag-aari na ito ng ating mahal na Panginoon. Kaya sinasabi natin paulit-ulit, 100% tayo mismo ang pwedeng magsabing ang langit ay para sa atin at tayo'y totoong tagapagmana ng pinangako ng Diyos na buhay na walang hanggan para sa nagpapatuloy. Kaya sabi ng ating nabasa, mga minamahal, ang laman ay nakikipaglaban sa ating kaluluwa. Sabi ng ating nabasa, ikaw bilang maglalakbay na anak ng Diyos, sabi ng ating nabasa, pigilin mo ang iyong sarili sa masamang pita ng laman.
Verse 25, sabi ng ating nabasa, mga minamahal, sapagkat kayo'y gaya ng mga tupang nangaliligaw, na tapat ngayon ay nagbalik kayo sa pastor at obispo ng inyong mga kaluluwa. Yun daw ang ating dating kalagayan. Tayo'y tupang naliligaw. Naglalakbay tayo parang tupang naliligaw. Hindi natin alam saan tayo pupunta. Hindi natin alam ano mangyayari sa atin, mga minamahal. Ang alam lang natin ay sumubok lang sumubok. Subalit sa kahuli-hulihan, bigo pa rin ang ating kalagayan. Yan ang aking naging kalagayan, mga minamahal. Mangarap lamang na umalik sa kahirapan. Mag-aral ng mag-aral. Pagkatapos ng lahat, etong lang pala ang aking daranasin. Karamdamang walang kagalingan, mga minamahal, bagamat sa panahon ko ay meron ng gamot. Ako isang kaluluwang naliligaw. Tayong lahat ay kaluluwang naliligaw. Naglalakbay sa malawak na makasalang sanlibutan na walang katiyakan ang sabi. Subalit, pinagpala tayong nakabalik sa pastor at obispo ng ating mga kaluluwa. Walang iba ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Kaya sabi ng banal na kasulatan, mga minamahal, sa ating paglalakbay, dapat nating maunawaan yung salitang the offspring of God. Ang ibig sabihin, mga minamahal, ng offspring of God, lahi ng Diyos. Tayo pala yung mga lahi ng Diyos. Noon hindi natin alam yan, mga minamahal. Kung saan-saan tayo pumupunta, hindi natin alam. Alam lang natin na merong Diyos. Subalit hindi natin kilala sino ang Diyos. Alam natin tayo'y may lahing pinanggalingan. Pero hindi natin alam higit sa lahi nating pinanggalingan, tayo pala'y lahi ng Diyos ng ating pinakamamahal na Jesucristo, sinasabing the offspring of God. Pakilagay yan sa ating monitor. Kindly. The book of the Acts of the Apostles, chapter 17, from verse 29 up to verse 31. For as much then as we are the offspring of God, we ought not to think that the Godhead is like unto gold, or silver, or stone, graven by art and man's device. In the times of this ignorance God winked at, but now commandeth all men everywhere to repent, because he hath appointed a day in the which he will judge the world in righteousness by that man whom he hath ordained, whereof he hath given assurance unto all men, in that he hath raised him from the dead. Dito po sa Aklat ng mga Gawa, Kapitulo 17, ang talatay 29 hanggang 31. Yamang tayo ngay lahi ng Diyos ay hindi marapat nating isipin na ang pagka-Diyos ay katulad ng ginto o ng pilak o ng bato na inukit ng kabiasnan at katalinuhan ng tao. Ang mga panahon ng kahangalan ay pinalipas na nga ng Diyos. Datapat ngayon ipinag-uutos niya sa mga tao na magsisi silang lahat sa lahat ng dako. Sapagkat siya ay nagtakda ng isang araw ng kanyang ipaghuhukom sa sanlibutan, ayon sa katwiran sa pamamagitan ng lalaking kanyang itinalaga, na ito'y pinatunayan niya sa lahat ng mga tao nang siya'y buhayin niyang maguli sa mga patay. Palakpakan po muna natin ang ating mahal na Panginoon. Lahat magsabi ng praise the Lord. We are the offspring of God. The offspring of God, ang sabi, tayo ay lahi ng Diyos. Yan palang ating kalagayan. Kaya sa ating paglalakbay na ito, mga minamahal, walang pag-aalilangan, kaya nating tawirin ang dapat nating tawirin kung ang Diyos ang masusunod sa atin bilang tayo'y lahi ng ating mahal na Panginoon. Kaya nga, bilang lahi ng Diyos, mga minamahal, sabi ng ating nabasa, yamang tayo'y mga lahi ng Diyos, ay hindi marapat nating isipin na ang pagka-Diyos ay katulad ng ginto, pilak, bato na inukit ng kabihasnan at katalinuhan ng tao. Ang panahon ng kahangalan ay pinalipas na nga ng Diyos na dapat ngayon ipinag-uutos niya sa mga tao na magsisi silang lahat sa lahat ng dako. Yun daw ating kahangalan noon. Ang ibig sabihin, yung ating makasalanan noon, yung ating pagsalangsang noon,
dahil tayo ngayon ay offspring of God, lahi na ng Panginoon. Ang sabi, pinalipas na ng Panginoon. Gano'n naman karami ang ating kasalanan noon, pinatawad na ng ating mahal na Panginoon. Dinilis tayo ng mahal na Panginoon para maging karapat-dapat nakasama sa kanyang lahi. Kaya ang sabi ng verse 31, sapagkat siya'y nagtakda ng isang araw ng kanyang paghuhukom sa sanglibutan, ayon sa katwiran sa magitan ng lalaking kanyang itinalaga. Meron palang tinatawag, mga minamahal, na pagtatalaga ng paghuhukom sa sanlibutan. Kaya nga ang sanlibutan, mga minamahal, ay para lamang sa taong nasa sanlibutan. Para sa taong naglalakbay sa lugar na hindi na alam ano ang mangyayari sa susunod na araw at panahon. Mga taong naglalakbay, nagbabakasakali ng tinatawag na swerte sa salitang sanlibutan. Pero ang mga anak ng Diyos, mga minamahal, naglalakbay dahil kasama ito, this is a part of our Christian life. Tayo ay naglalakbay. Dahil hindi naman tayo pwedeng maging Kristiyano, nakakulong tayo sa ating tahanan, mga minamahal, araw-araw tayong lumalabas. Ang mga iba'y nasa kanilang school, ang iba'y nasa opisina, ang iba'y nasa kanilang negosyo. Sa ating paglalakbay, mga minamahal, andyan ang sinasabing mga thorn, mga tinik, mga pagsubok, wiles and crushes of the devil. Nandyan lahat, mga minamahal. Kaya sa ating paglalakbay, palagi nating isipin, tayo pala ay lahi ng Diyos. At bilang lahi ng Diyos, dapat alalahanin natin darating ang isang araw ng paghuhukom ng ating mahal na Panginoon. Kaya sa ating pag-iingat, mga minamahal, dapat maging tama ang ating desisyon. Paano tayo magiging tama? Paano tayo magkakaroon ng tamang desisyon, mga minamahal? Kapag tayo ay nagdesisyon, mga minamahal, dapat hindi paalis sa ating mahal na Panginoon, kundi palapit dahil darating ang araw ng paghukom. Kung tayo nagtatrabaho, mga minamahal, kung ang trabaho mo ay paglayo sa mahal na Panginoon, sabi ng ating beloved Honorable Evangelist Will de Almeida, the end-time prophet of our loving God, malaki man ang sweldo mo, but that is not a good blessing. Kasi wala ka na sa gawain ng mahal na Panginoon. Kung nag-aaral ka, nasa iyo ang lahat ng award, honor ka, summa cum laude, magna cum laude, anything, nasa iyo. Wala ka namang panahon sa mahal na Panginoon, that is not a good blessing. Kung ikaw naman ay ginagamit ng mahal na Panginoon, bumaba ka dahil nagkaroon ka ng relationship sa iba, that is not a good blessing. Hindi din tayo pwedeng sabihin natin, makipagsapalaran. Yung iba kasi nakikipagsapalaran. Ang tinitignan nila yung mga napatawad na. Kaya nga sila'y napatawad. Kinalimutan ng Diyos ang kanilang pagsalangsang. Sabi ng ating labasa, paano ngayon kung ang pagsalangsang mo sa panahong ito ay alalahanin ng ating mahal na Panginoon? Ano ang batas sa tinatawag na life pilgrimage o batas sa paglalakbay sa buhay? Sa Ezekiel, pag binasa natin, mga minamahal, gumawa ka ng mabuti sa harap ng Diyos at saka huli-hulihan ng iyong paglalakbay, ikaw ay gumawa ng kasalanan, yung ginawa mong mabuti, kakalimutan ng Diyos kung saan ka gumawa ng kasalanan, doon ka nasumpungan, hatulan ka ng Diyos sa kasamaang ginawa mo. Kakalimutan ng Diyos yung mabuting ginawa mo. Pero kung galing ka sa kasalanan at narito ka ngayon sa mabuting paggawa sa harap ng Diyos, ang kasalanan mo ay kalilimutan, ang titignan ng Diyos yung ginagawa mong mabuti sa kasulukuyan sa kanyang harapan. Yun ang sinasabing law of life's pilgrimage sa Ezekiel natin mababasa, mga minamahal. Kaya dapat, ang sabi ng ating labasa, huwag nating kalimutan. Tayo pala'y lahi ng Diyos, hindi tayo basta-basta Kristiyano lamang na kagaya ng iba. Nagbasa ng Bible, nagkaroon ng bersikulo, sila'y dumadalo sa sambahan, Kristiyano. Tayo hindi tayo basta Kristiyano, tayo Kristiyanong totoo, lahi ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Kaya bilang lahi ng Diyos at tayo nasa paglalakbay sa buhay, mga minamahal, dapat alam natin yung sinasabing point of no return. Point of no return, ang ibig sabihin niyan, mga minamahal, dahilan ng hindi pagbalik. Point, dahilan. Sabihin natin punto, mga minamahal. Dahilan o punto na hindi pagbalik.
Ano yung hindi natin babalikan? Kung ano ang kasalanan natin noon, kung ano ang buhay natin noon, yan hindi natin babalikan. Pero meron tayong patutunguhan. Ano ang ating patutunguhan? Ang buhay na inilaan ng Diyos para sa atin. Basa. Kindly. In the book of Hebrews chapter 6, verses 4, 5, and 6. For it is impossible for those who were once enlightened and have tasted of the heavenly gift and were made partakers of the Holy Ghost and have tasted the good word of God and the powers of the world to come, if they shall fall away, to renew them again unto repentance, seeing they crucify to themselves the Son of God afresh and put him to an open shame. The book of Job, chapter 16, verse 22. When a few years are come, then I shall go the way whence I shall not return. Dito po sa Hebreo Kapitulo 6, versikulo 4 hanggang 6. Sapagkat tungkol sa mga isang naliwanagan at nakalasab ng kaloob ng kalangitan ang mga nakabahagi ng Espiritu Santo at nakalasap ng mabuting salita ng Diyos at ng mga kapangyarihan na panahong darating. At sa kada nahiwalay sa Diyos ay di maaaring baguhin silang muli sa pagsisisi. Yamang kanilang ipinapakong muli sa ganang kanilang sarili ang anak ng Diyos at ilalagay na muli siya sa hayag na kahiyan. Dito po sa Job Kapitulo 16, ang talatay 22. Sapagkat pagsapit ng ilang taon, ako'y papanaw sa daan na hindi ko mapabalikan. Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin ang sabay-sabay ang ating mahal na Panginoon. Lahat magsabi ng praise the Lord. Point of no return, sinasabing dahilan ng hindi pagbalik. Dapat tayong magkaroon ng dahilan sa ating sarili. Bakit hindi na natin babalikan pa kung ano ang ating nakaraan? Sabi ng Job sa ating nabasa, sapagkat pagsapit ng ilang taon, ako ay papanaw. Ayaw at sa gusto natin, tayo ay papanaw, mga minamahal. Ayaw at sa gusto natin, papanaw tayo. Sa panahon na hindi natin nalalaman. Kaya nga, dapat alam natin ang punto o dahilan ng hindi pagbalik. Dapat sa pagpikit ng ating mata, mga minamahal, dati tayong taga-impyerno, hindi impyerno ang ating pupuntahan. Dati tayong nakalaan sa lugar ng pagdurusa, dapat hindi yan ang ating pupuntahan. Dapat pagpikit ng ating mata, sabi ng ating nabasa, darating ang panahon ng ating pagpanaw. Huwag mong sabihin ayaw mong pumanaw. Darating at darating yan. Tanging mahal na Panginoon ang nakakaalam. Subalit, ang sisiguraduhin natin, hindi natin babalikan kung saan tayo nakalaan noon. Kaya nga sabi ng Hebreo, kabanatang 6:4, sapagkat tungkol sa minsang naliwanagan at nakalasak ng kaloob ng kalangitan at mga nakabahagi ng Espiritu Santo, tayo yan, mga minamahal. Naranasan natin, mga minamahal, ang kaliwanagan, nalasap natin ang kaloob ng kalangitan, at naging bahagi tayo ng Espiritu Santo. Kaya nga meron tayong mga patutuo kanina nakaka-bless, mga minamahal. Hindi ba? Kahit may sakit ka na, nasa hospital ka na, makikita pa rin ang iba. Iba ka sa kanila. Sila'y papanaw, mabubuhay ka para malaman nilang buhay ang Diyos na iyong pinaglilingkuran. Kasi yan ay kaloob ng kalangitan. Bahagi tayo, nabahaginan tayo ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Minsang naganap, sabi, at nakalasap ng mabuting salita ng Diyos at ng kapangyarihan ng panahong darating. Lahat yan naramdaman natin. Nasa atin yan ngayon. Sabi ng 6, at saka nahiwalay sa Diyos. Ano ngayon ang mangyayari? Kung mahihiwalay ka sa Diyos, kung hindi mo alam ang sinasabing point of no return. Sayang ang iyong paglalakbay sa buhay. Narito na tayo. Masasayang pag hindi mo alam kapag ikaw ay nahiwalay. Pag ikaw ay nahiwalay, sabi ng ating nabasa, ay di maaaring baguhin silang muli sa pagsisisi. Yamang kanilang ipinapakong muli sa ganang kanilang sarili ang anak ng Diyos
at ilalagay na muli siya sa hayag na kahihiyan. Yung palang kahihingat na kaya sinasabing point of no return. Wag mo nang balikan pa kung ano ang meron noon. Bagkos magpatuloy ka kung ano ang meron doon sa pupuntahan mong lugar na ipinangako ng ating mahal na Panginoon. Dahil kung babalikan mo, magbabaka sakali kang ikaw ay mapatawad. Sabi ng ating nabasa, wala ng Kristong ipapako pa sa krus dahil minsan lang ipinako para sa iyo. Ikaw na pabilang ngayon sa lahi ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya dapat maunawaan natin, mga minamahal, para tayo makaalis dito at manatili tayo sa paglalakbay sa buhay na maabot natin ang hangganan, sabi ng ating pinag-aaralan, kinakailangan tumakbo tayo sa damang direksyon or run in the right direction. Run in the right direction. Ang sabi, tumakbo tayo sa damang direksyon o sa tamang patutunguhan. Huwag kang aalis kung saan ka inilagay ng ating mahal na Panginoon. Kindly. The book of Psalm chapter 119 from verse 32 up to verse 35. I will run the way of thy commandments when thou shalt enlarge my heart. Teach me, O Lord, the way of thy statutes, and I shall keep it unto the end. Give me understanding, and I shall keep thy law. Yeah, I shall observe it with my whole heart. Make me to go on in the path of thy commandments, for therein do I delight. Dito po sa Aklat ng Mga Awit, Kapitulo 119, ang talatay 32 hanggang 35. Aking tatakbuhan ang daan ng iyong mga utos pagka iyong pinalaki ang aking puso. Ituro mo sa akin, O Panginoon, ang daan ng iyong palatuntunan at aking iingatan hanggang sa wakas. Bigyan mo ako ng pagkaunawa at aking iingatan ang iyong kautusan. Oo, aking susundin ang aking buong puso. Payaunin mo ako sa landas ng iyong utos sapagkat siya kong kinaaliwan. Amen. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Sabay-sabay na palakpak. Lahat magsabi ng praise the Lord. Run in the right direction o tumakbo sa damang direksyon o sa tamang pupuntahan. Sabi ng ating nabasa, sa paglalakbay natin sa buhay, saan tayo tatakbo? Sabi ng verse 32, mga minamahal, aking tatakbuhin ang daan ng iyong mga utos. Dito pala tayo tatakbo sa daan na utos ng ating mahal na Panginoon. Sabi, pagka iyong pinalaki ang aking mga puso. Pabayaan natin dito lumaki ang ating puso na tayo'y tumatakbo sa tinatawag na daan ng ating mahal na Panginoon. Kasi kung maling daan ang ating tatakbuhin, hindi lalaki ang ating puso. Magkakaroon tayong enlargement of the heart. Sakit yon, mga minamahal. Sakit. Pagka nasakit ka, wala ka ng pananampalataya, nasa ospital ka dahil hindi ka tumakbo sa daan ng Panginoon. Nasayang ang paglalakbay mo sa buhay. Para hindi masayang ang sabi, tumakbo ka sa daan ng Panginoon, diyan mo palakahin ang iyong puso. Ang sabi ng verse 33 rather, ituro mo sa akin, O Panginoon, ang daan ng iyong mga palatuntunan. Sa daan ng palatuntunan, sa daan, diyan mo hanapin ang palatuntunan ng ating mahal na Panginoon. Huwag ka pumunta kung saan-saan daan. Dahil marami ng daan na pinuntahan ng mga tao. Ang kaduluduluhan nito, pagkawala ng buhay, walang katiyakan kung sa langit o saan pupunta, nagbaka sakali lamang. Pero sabi ng ating nabasa, hingin mo sa mahal na Panginoon na ituro niya sa iyo ang daan ng buhay. Palakpakan muna natin ang ating mahal na Panginoon. Ang sabi, aking iingatan hanggang sa wakas. Pag nalaman mo na ang daan ng buhay, hindi masayang ang paglalakbay mo sa buhay, sinasabing life's pilgrimage, hindi masayang, mga minamahal. Ang sabi ng ating nabasa sa last praise, mga minamahal, ingatan mo ito hanggang sa wakas. Huwag kang masiyahan na naglingkod ka sa Diyos ng 1 taon, 2 taon. At pagkatapos sa mga susunod na taon, nagbaka sakali ka na, mga minamahal.
Nagbakasakali ka na. Wala nang aalalahanin pa sa mga taong iyong pinaglingkuran. Kaya kinakailangan hanggang sa wakas ng iyong buhay, ang sabi, lumakad ka sa landas ng Panginoon. Verse 34, bigyan mo ako ng pagkaunawa at aking iingatan ng iyong kautusan. Dito tayo ngayon magpapakatalino, mga minamahal. Walang award sa lupa, wala kang medalya, hindi ka summa cum laude, hindi ka magna cum laude, wala kang natanggap na reward, pero humingi ka ng unawa sa utos ng ating mahal na Panginoon. Sabi ng ating nabasa, mga minamahal, bigyan mo ako ng pangunawa at aking iingatan ang iyong kautusan. Kasi yan ang higit na karunungan, maunawaan mo ang kalooban ng Diyos para maingatan mo ang kanyang kautusan. Yan ang higit na karunungan. Above all, that is the greatest wisdom. Sabi ng 34, bigyan mo ako ng pagkaunawa at aking ingatan yung kautusan o aking susundin ng buong puso. Verse 35, payaunin mo ako sa landas ng iyong mga utos sapagkat siya kong kinaaaliwan. Sa last phrase, sinasabing, sa utos ng Panginoon diyang kamasyahan. Kung meron kang award na natanggap, nasa iyo na ang lahat, masayang masaya ka, baliwala ang kasiyahan mo. Pero kung ang utos ng Panginoon ang nasa iyo, nagkaroon ka ng pangunawa, sabi ng ating nabasa, yan dapat ang iyong maging kaaliwan. Diyan ka lalong maging masaya sapagkat nagkaroon ka ng pangunawa. Sa utos ng Diyos, tumatakbo ka at lumalakad ka sa daan ng Panginoon. Hindi masasayang ang paglalakbay mo sa buhay. And finally, merong sinasabing the promised land. Ang sa Tagalog, ang pangakong lupain. The promised land. Yan ang nararapat. Alam niyo mga minamahal, yung salitang Israel, pag tinignan mo yung old maps, wala yon. Kasi Middle East yun, mga minamahal. Pero ipinangako ng mahal na Panginoon sa mga Israelite na alipin sa Ehipto, ang lupang Kanaan, aariin nila. Yun ngayon ang pinag-aawayan sa katotohanan, mga minamahal. Gusto kasi ng mga Palestine, ibalik ng mga Israelite yung kanilang lupain. Kaya nagkaroon ng gera, mga minamahal. Yun ang pinag-aawayan nila. Pero hindi pwedeng ibalik ng mga Israelite. Bakit? Dahil Diyos mismo ang nagbigay sa kanila niyan at mahabang panahon na ang lumilipas. Ngayon tayo merong promised land, mga minamahal. Pag ang iyong paglalakbay ay ayon sa kalooban ng Diyos, ito walang makakaagaw sa'yo. Walang gegera sa'yo. Dahil sabi ng banal na kasulatan, ang magalit sa'yo, ang mapuot sa'yo, ay kapuputan ng mahal na Panginoon. Ang magpala sa'yo ay pagpapalain ng ating mahal na Panginoon. Ang aaway sa'yo ay magiging kaaway ng ating mahal na Panginoon. Sa makatuwid, yung sinasabing promised land, para sa'yo yan. Inalaan sa'yo ng Diyos, yan ang reward mo sa paglalakbay sa buhay. Last verse, maghanda po ating manugtog, mga magpaawit. Last verse na po tayo. The book of Deuteronomy chapter 11, verse 12. A land which the Lord thy God careth for. The eyes of the Lord thy God are always upon it, from the beginning of the year even until the end of the year. Deuteronomio Kapitulo 11, versikulo 12. Lupain inalagaan ng Panginoon mong Diyos, at ang mga mata ng Panginoon mong Diyos ay nandoon lagi, mula sa pasimulaan ng taon hanggang sa katapusan ng taon. Pumalakpak tayo ng sabay-sabay, huling talata na. Sabay-sabay nating palakpakan na may pasasalamat ang ating mahal na Panginoon. Lahat magsabi ng praise the Lord. The promised land, yan ang pangako ng Diyos sa ating paglalakbay sa buhay. Sabi ng ating nabasa, lupain inalaga ng Panginoon mong Diyos. Isipin nyo, ang nag-alaga nito, ang caretaker. Ang naglilinis araw-araw, ang nag-aalaga. Walang iba ang ating mahal na Panginoon. Ang sabi, ang mga mata ng Panginoon mong Diyos ay nandun lagi mula sa pasimula ng taon hanggang sa katapusan ng taon. Hindi mawawala ang paningin ng Diyos sa iyo. Saan? Habang nasa lupa ka, nasa iyo ang provision, nasa iyo ang proteksyon ng Diyos, at ang langit na pinangako ng Diyos, sinasabing dalang promise, para sa iyo yan. Walang pwedeng umagaw.
At yan ang reward mo sa paglalakbay sa buhay, sa pagtakbo mo sa daan ng ating mahal na Panginoon. Tayong lahat ay tumayo. Meron kayong mga dalang baguhan, yung mga nasa labas, ipasok natin sila sa loob para maging maayos ang kanilang paglalakbay sa harap ng Diyos at magmana sila ng ipinangakong lupain ng ating pinakamamahal na Yesu Kristo. Tayo po yumawi. Mahal ka ng Diyos, di mo alam. Mahal ka ng Diyos, Samahan niyo po yung mga di ka pinabayaan. ating beloved Mahal preacher, ka Brother Nick. ng Diyos, Beloved Brother di Nick. ka iniwan. Manalig ka lamang dahil mahal ka. Isipin niyo, mula sa langit ay may Diyos na sa inyo'y nagmamahal. Ikaw ang dahilan kung bakit lagi ka niyang iniwanan. Kung bakit Habang pagmamarito ang ating inibig na mga pag-uwi. Habang ating inang awit na mabuling awit ng kami natin panalangin ang awit ito may inibig.
kaligtasan. Na ang ating lakbayin ito ay totoong napakalapit na manginibig. At sa ating paglalakbay na ito patungo sa ating pinakamamahal na Panginoon, lahat tayo pinagpalasal at pinagpala sapagkat tayo pinagkalooban ng totoong pastor ng ating kaluluwa na sila ay nagbigay ng gabay sa atin, sa ating lakbaying ito upang marating natin yung pangako ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya't habang tayo naglalakbay, anumang mga pagsubok na ating kinakaharap, kahirapan man, kamatayan man, ito hindi makapaghihiwalay sa atin sa ating paggaling sa Diyos, kundi bagos yung ating paglalakbay natin maging makabuluhan, mga inibig ko. Huwag nating sayangin. Napakaganda ng Ebanghelyo ng kaligtasan na atin na pakinggan. Kung atin itong naunawa, mga inibig ko, sapagkat anytime, rapture will take place any moment. At yung ating lakbay ito, napakalapit na, mga inibig ko. Nandiyan namang sinasabi ng banal na kasulatan, ang kaguluhan pati lawat, patayang kaliwat kanan, ang nagpipintong kera pang bumbong daigdigan, mga inibig ko. Ang mga rindol, mga salot, patuloy lamang, mga inibig ko, ng ating lakbay ito, napakalapit na. Kaya panghawakan po natin yung kaligtasan, yung ating pananampalataya, at lagi natin alalahanin na tayo'y mahal na ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya minsan mga kapatid, itas mong kamay mo, ibigit mo yung mata, at muli mo nang balibulahin ang awit ito na tayo iniibig ng ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah! Manalig ka lamang matiwala sa ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya naman hindi tayo pinakita ng mabuting bagay ng Diyos. Hallelujah! Panghawakan natin kaligtasan ang iba na paligtaya upang yung ating magpayan ito ay maging kapakipakitapang mga inibig. Amen. Praise the Lord. God bless you. Sa ating mga iniibig na mga baguhan, unahin siyo pong maging kapagpaginapang inyong paglalakbay. May 4 na susi na kaligtasan. Ito po yung gagawin niyo ngayon. Unang-una yung pananampalataya sa nagsan niyo sa buhay. Nasabi ng Biblia na ang pananampalataya po nakuha sa pakikinig at pakikinig na salita ng Diyos. Pananampalataya, isang bagay na hindi pa nakita, sinampalatayanan mo, diyan nalulugod ang Diyos. At kung wala kang pananampalataya, kailanman na hindi ka kadulugan ng Diyos. At ang sino man lumalapit sa Diyos, kinakasay sumampalataya namin sa Diyos, na saan tagapagbigay ganti sa nagsisihanap Kanya. Napakinggan niyo mga patukol ng Ebanghelyo ng Kaligtasan, umusbong ang malit at patasan yung puso niya po magagamit sa paglalakbay na ito. Pangalawa, yung mga Diyos sa pagsisisi. Sabi ng Biblia, lahat ang tayo nangakasala at walang umabot sa kawalan ng Diyos. Wala siyang mga matwid, wala. So paano tayo maging matwid sa harapan ng malamang kinakadaya? Magsisi ng taos puso. Pag tayo nagsisi, ito yung kumpleto yung pagtalikod sa buhay makasalanan. At upang may sagawa natin ang ganap na pagsisisi, ganapin po natin ikatlong elemento ng kaligtasan, ang baptismo sa tubig sa pangalan ng ating mahal na Panginoon. Nasabi sa Gawa 2:38, mangagsisi at mangagbaptismo ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni Jesucristo sa kapagkapatawad niyong kasalanan at tatanggapin niyo ang kaloob ng Espiritu Santo. Ibig sabihin, pag kayo pinilubog sa tubig, natataglan yung karamdaman, mabigat ang problema, sunod kasama nilubog sa tubig, pag-ahon mo, naiwan doon lahat, saka nang born again siyang bagong nilalang ka na sa harapan ng ating mahal na Panginoon. Sabi sa Roma 6:4-5, makakalakad ka sa panibagong buhay. Dati mong buhay makasalanan, iwan mo na yun, ang lakad mo ay patungo na sa ating pinakamamahal na Panginoon. At sa iyong pagkapatuloy, ang Diyos na po magbibigay ng pang-ahapap, yung baptism in the Holy Ghost. Yung baptismo ng Espiritu ng ating mahal na Panginoon. Sabi sa Roma 8:9, ang sino mang taong walang Espiritu ng Diyos, walang Espiritu ni Kristo sa Kanya. So, paano tayo magkakaroon ng Espiritu ng ating mahal na Panginoon? Kinakailangan ang iyong pong pagpapatuloy, pananatili, sundin at unawain ang banal na kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya sa ating inibig ng mga paghuhon, mga bisita natin ngayon sa harapan, mga sa ating beloved viewers, pakitaas po niyo ang dalawang kamay, ipikit niyo po niyo mga mata, at mula sa inyong puso, gayahan niyo po aking panalangin sa sambitin, kasama ang ating pagsisisi sa ating pinakamamahal na Panginoon. Sabihin niyo, aking pinakamamahal na Panginoon Jesus, maraming salamat po sa Ebanghelyo ng Kaligtasan na aking napakinggan.
Mahal na Panginoong Jesus, patawarin mo po ako sa lahat ng aking nagawang pagkakasala mula na kayo magkaisip hanggang sa mga oras na ito. Mahal na Panginoong Jesus, tinatanggap kita ngayon bilang aking Diyos at Hari at tagapagligtas. Hugasan mo po ako ng banal mong dugo na umagos sa krus ng Kalbaryo. Gawin po akong tunay na Kristiyano sa puso, sa gawa, at sa katotohanan. Isulat mo po ang aking pangalan sa aklat ng buhay sa kalangitan at nangangako kong maglilingkod sa iyo. Iligtas mo rin maging ang aking mga mahal sa buhay. Ito ang aking samot panalangin sa makapangyarihang pangalan ni Jesus we pray. Amen and amen. Hallelujah. Praise the Lord. Patuloy po kayo magsisi kami po manalangin sa inyo. Opo, dakila mapagpalang amang banal sa langit sa makapangyarihang pangalan mo. Aming pinakamamahal na Panginoon sa Kristo na pinagbubukan ng mapagkapala. Sa paunang dalangin ng taong nilangsan, aming minamahal ginagalang Pastor Evangelista William Medente Papa O God, sa aming mga iniibig na mga baguhan dito ngayon sa harapan, bagay sa aming beloved viewers at mga sa oras na ito. Patawarin mo po sila sa gawa nilang kasalanan at hugasan mo po sila ng kabanal-banal mong dugo na umagos sa kusang Kalbaryo. Gawin mo po sila ang tunay na Kristiyano sa puso, sa gawa at sa katotohanan. Isulat mo po ang kanilang pangalan sa aklat ng buhay sa kalangitan na ito rin po ang simulain ng kanilang marubrob na paglisyo o Diyos. Iligtas mo rin, maging kalamang mahal sa buhay. Ito ang aming samot panalangin sa makapangyarihang pangalan na Jesus we pray. Amen and amen. Hallelujah. Praise the Lord. Sa apat na elemento ng kaligtasan, dalawa pa namin sa sagawa, panampalataya pagsisisi. After po ng ating closing prayer mamaya, wag po kayong uwi na hindi tinanggap ang baptismo sa tubig sa pangalan ng mahal na Panginoon. Sapagkat kung kayo uwi na hindi nagbabaptismo sa tubig sa pangalan ng ating mahal na Panginoon, ibig sabihin, ayaw nyo mapatawad ng Diyos ninyong kasalanan, ayaw nyo gagaling yung karamdaman, ayaw nyo mawala ang mga problema nyo. So, balit pag uwi nyo mamaya, tanggapin yung baptismo sa tubig sa pangalan ng ating mahal na Panginoon. Pag uwi nyo mamaya, baon-baon nyo ang kapatawaran, kagalingan, kapayapaan, kagsayahan na nagmumula sa ating pinakamamahal na Panginoon. Sa inyong pagkapatuloy, ang Diyos na po magbibigay ng pangapat, babaptismo kayong Banal na Espiritu bilang kanyang mga anak. Amen, praise God. At sa ating pagkapatuloy, ako po binibigyan po taon sa ating beloved ordained preacher, Rob Blanco, para po sa ating Holy Sabbath. God bless you, my beloved preacher, beloved Brother Hill. Tayo po'y dadako maminamahal sa ating Holy Supper. Hallelujah, hallelujah. At ihanda na po natin ang ating mga puso maminamahal sa ating pagsalo, sa ating banal na hapunan. Amen, hallelujah. At habang inaawit to maminamahal, hallelujah, magbulay-bulay na po tayo sa dakilang sakripisyo, pagbibigay ng buong buhay ng ating mahal na Panginoon. 2,000 years ago, doon, sa krus ng Kalbaryo, maminamahal, hallelujah. Habang inaawit po natin, maminamahal ang awiting ito, gawin po nating panalangin, maminamahal. Hallelujah, hallelujah. Search me, O God, and know my heart today. Try me, O Savior, and know
po bagaman na Kristiyano na po mami na mahal, narito sa buong katotohanan. Subalit, minsan mami na mahal tayo po ay talagang nakakalimot pa rin sa ating mahal na Panginoon. Subalit nariyan ang ating dakilang Diyos sa kanyang dakilang kahabagan sa atin mami na mahal. Ang ating mahal na Panginoon, bukas palad palagi na tayo po ay patawarin ng ating mahal na Panginoon. Basta naroon na ating mapagpakumbaba ang pagsisisi, mami na mahal. Hallelujah, hallelujah. Kaya ating pong sinasariwa minsan ang buhay ng ating dakilang Diyos. Mami na mahal. Kaysa isang buhay na binigay dun sa krus ng Kalbaryo, alang-alang sa ating kaligtasan, na sino man amin na mahal ang tatanggap sa ating mahal na Panginoon, maglingkod sa ating mahal, hindi niya kailanman iwawaksi katulad na mga minamahal na narito na sa buong katotohanan. Hallelujah, hallelujah. Ayan, sabi po, mami na mahal sa banal na kasulatan, serve the Lord with fear and trembling. Palaging pinapaalala natin kagalang-galang magulang sa mahal na Panginoon, pinakamahalaga ang kaligtasan para sa atin. Huwag po nating hayaan na ito po'y mawabalay tayo sa ating mahal na Panginoon, mami na mahal. Araw-araw, bulay-bulayin po natin ang ginawang sakripisyo ng ating mahal na Panginoon sa krus ng Kalbaryo, mami na mahal. Hindi tayo karapat-dapat sa langit sapat tayo po'y makasalanan. Patungo tayo sa impyerno, subalit hinango tayo ng ating mahal na Panginoon. Ang pinambayad ng ating dakilang Diyos mismo, kanyang kaisa-isang buhay doon sa krus ng Kalbaryo. Napakalaga sa atin ang ating mahal na Panginoon, mami na mahal. Hallelujah, hallelujah. Purihin ang ating mahal na Panginoon. 2,000 years ago, mami na mahal. Parang kahapon lamang, sapat ko isipin po natin, mami na mahal, dapat namatay na tayo, dapat na ibulid na tayo sa impyerno. Sabalit pinigyan tayo ng pagkakataon, makilala natin ang ating mahal na Panginoon sa buong katotohanan, sa magitan ng pangangaral ng ating kagalang-galang na magulang sa mahal na Panginoon. Hallelujah, tunay na ebanghelyo ang ating natanggap, mami na mahal. At ngayon tayo po ay tagapagmana na ng buhay na walang hanggan. Purihin ang ating mahal na Panginoon. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Mami na mahal, tayo po'y magkaisang dumalangin, mami na mahal. Panalangin ng pagsisisi, sapagkat tayo po ay minsan natatalisod, mami na mahal. Nagkukulang sa ating mahal na Panginoon. Subalit ang ating dakilang Diyos, mapagpatawad na Diyos, punong-puno ng kahabagan ng ating mahal na Panginoon. Pag-unawa, hallelujah, hallelujah, mayaman sa pag-ibig, pagmamahal sa atin ng ating mahal na Panginoon. Manalangin po tayo ng pagsisisi, mami na mahal. Dakila po namin ang masalangit, Diyos, na maparihan sa lahat, pinakamamahal na Panginoong Isus. So, nandalangin po, may kagalang-galang, mahal Pastor, beloved, Boliventius, Vuldes, Rodol Beda, yung time prophet. Kami po narito sa iyong banal na paanan. Nagpapangbaba, mahal po, nagsisisi sa mga kami nasumpungan, mahal. Sa lahat ng may pagkukulang, pagkakasala, naisip, nagawa, nasabi, hindi kaya ay sa harapan, maging isang unguarded promise, mahal po, kami po nagkukulang, nakakasala sa iyo, mahal po, patawarin mo kami, mahal po, tulungan mo kami, mahal po, na masusunod po namin lahat mong kautusan, maging handa sa araw ng pagbabalik mo po, mahal po, at habang kami narito sa mundong ito, mahal po, magagamit mo pa rin po, mahal po, bilang ilaw, sa pagligtas ng marami pang kaluluwa, mahal na Panginoon, hallelujah, sa pangalan ni Jesus, in the mighty name of Jesus, amen and amen, hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Purihin ang ating mahal na Panginoon, hallelujah. Hawakan po natin, mami na mahal, ang tinapay. Ito po ay nagsimbolong katawan ng ating mahal na Panginoon na nabayubay sa krus ng Kalbaryo. At mamaya, mami na mahal, ang katas ng ubas naman po ay nagsimbolong dugo ng ating dakilang Diyos na umagos sa krus ng Kalbaryo. Mami na mahal, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. At sabi po sa 1 Corinthians 11:23 up to 26, mami na mahal, praise the Lord, sapagkat tinanggap ko sa mahal na Panginoon ang ibinibigay ko naman sa inyo na mahal Panginoong Isus ng gabing siya ipagkanulo ay dumampot ng tinapay at nang siya ay makapagpasalamat ay kanyang pinagputol-putol at sinabi, ito'y aking katawan na pinagputol-putol dahil sa inyo. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Kainin po natin sabay-sabay ang tinapay, mga minamahal. At gayon din naman hinawakan ang saro pagkatapos na makahapon na sinasabi, ang sarong ito ay siyang bagong tipan sa aking dugo. Gawin niyo ito sa tuwing kayo magsisiinom sa pag-alaala sa akin. Inumin po natin sabay-sabay katas ng ubas mo naman.
pinasalamatan po natin ang ating nakilang Diyos sa kaligtasan na pinagkaloob sa atin natin lahat. Hallelujah! Hallelujah! Purihin ka, malapay na. Thank you so much, Lord Jesus. Hallelujah. Namin na mahal, tayo po'y manalangin para sa lahat ng ating mga pangailangan. Hallelujah, hallelujah. Purihin ka, malapay noon. Magkaisa po tayo, mga dakila po namin, Ama. Diyos na mapay na sa lahat, malapay narito kami sa lahat ng aming pangailangan sa iyo, malapay noon, naging sa lahat, patuloy namin. Hallelujah, pinasalamatan sa iyo, malapay noon, pinagkaloob mo sa amin, kagalang-galang, magulang sa iyo, kagalang-galang, malapastor, beloved mama, beloved children, malapay noon, upang mapangalagaan ang aming kaligtasan, mananatili kami naglilingkod sa iyo, hanggang sa ang pagbabalik, hanggang sa kabilang buhay, mananatili kami, malapay noon. Hallelujah, hallelujah, hindi na magkakawalay pa, malapay noon, ang patuloy kalakasan, mahabang buhay, lahat, my beloved children, all the bountiful blessings, O Lord God. Hallelujah. May pinasalamatang lubos, magtaglay-taglay, nag-isang ebanghelyo, upang ipangal sa buong mundo, malapay noon, lakip ang kapangyarihan, O Diyos, nakilampasan pag-ibig sa kaligtasan lahat ng manilalang sa buong mundo. Sa pangalan ni Jesus, in the mighty name of Jesus, amen and amen. Hallelujah, hallelujah. Ilehas po natin ang ating mga sarili, mga isang kamay sa ating ulo, kabilang sa parte ng katawan may karamdaman, at i-cast out po natin, mga minabanggitin po natin isa-isa, mga minamahal, kung anumang uring karamdaman, problema, bisyo man yan, mga minamahal, i-cast out po na sa pangalan ni Jesus, demons of cancer, leukemia, asthma, diabetes, leprosy, AIDS, homosexuality, lesbianism, murder problems, financial problems, addiction, unbelief, and doubts, living glory, pride, lust, covetous, materialism, alakasad, makain na mamabalik, kasal, be healed, problems are solved right now. But begun in Jesus' name. Hallelujah, 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 hallelujah. Sa pangalan ni Jesus. Amen, amen. Praise the Lord, hallelujah. Purihin ang ating mahal na Panginoon bilang pasasalamat sa ating napakabait na mahal na Panginoon sapat lahat ng ating mga request. Ito po ay pinagkaloob na ng ating mahal na Panginoon. Tayo po may namahal sisigaw buhat sa ating mga puso kami na mahal. Hallelujah, hallelujah. Ang pasasalamat, pagpupuri, more than million times sa pagpupuri sa mahal na Panginoon. Isisigaw po natin ang hallelujah, praise the Lord sabay. So 3 beses, kami naman sabay-sabay po tayo. Hallelujah! Praise the Lord! Thank you, dearest Jesus! We love you so much, dearest Jesus. Hallelujah! Hallelujah! Hallelujah!